Sheila, anong dahilan sa inaasahang posibleng pagka-bankrupt ng mga business dyan sa Canada? Hello, Sherwin. Posibleng mabankrupt ang libo-libong small business dito sa Canada matapos na itigil ng gobyerno ang pagbibigay ng pandemic-era support sa mga ito noong nakaraang buwan. Binigyan din ng deadline ang mga small business upang mabayaran ng interest-free loans na ibinigay sa kanila noong pandemya na may halagang 60,000 Canadian dollars o halos 2.5 million pesos. Ayon sa Canadian Federation of Independent Business o CFIB, sa 900,000 businesses na kumuha ng suportang ito mula sa gobyerno, nasa mahigit 200,000 ang hindi nakabayad o nalampasan ang deadline. Dagdag pa ng CFIB, kumuha lamang ng bank loan ang mga nakabayad na at sa panahon pa kung kailan pinakamataas ang interest rates sa loob ng 22 taon. Ayon naman kay Catherine Kaplinskas, spokesperson para sa Minister of Finance, hindi nila inaasahan na magkakaroon ng negative impact ang di pagbabayad ng mga small business sa kanilang inutang dahil matagal nang nagbigay ang gobyerno ng impormasyon kaugnay sa timeline ng pagbabayad upang mapaghandaan ito ng mga tumanggap na small business. Sherwin? Marami pa naman tayo mga kababayan dito sa Pilipinas ang gustong pumunta dyan sa Canada. Ano ang sinasabi ng mga ekonomista na magiging epekto nitong posibleng pagkalugi ng mga negosyo sa ekonomiya ng Canada, Sheila? Sherwin, critical sa ekonomiya ng Canada ang mga maliliit na negosyo o firms na nag-employ ng di hihigit sa 100 na mga empleyado. Ayon sa kanila, ito ay dahil sila ay nagbibigay ng trabaho sa halos 2/3 ng 12 million na workers sa private sector at nagko-contribute sa 1/3 ng gross domestic product ng bansa. Tumaas ng 38% sa unang 11 months noong 2023 ang mga nalugi at ayon sa mga ekonomista, ito ay nakakapagpabigat sa economic growth. Sherwin? Alright, maraming salamat Sheila mula sa Toronto, Canada.